ating palatuntunan. Oo, at gusto ko lang ipakita sa inyo itong mga ilang mga images na nakalap ko sa social media at gusto ko lang malaman kung kayo ba ay naniniwala dito. Ito ang unang-una na pag-usapan natin. Kayo ba ay naniniwala na nahigitan na ni Bongbong Marcos ang nakaraang administrasyon? So talagang ang focus niya dito si Rodrigo Duterte. Oo, nahigitan na daw niya ang nakaraang administrasyon. Yung nagawa sa loob lamang daw ng 3 taon ay nahigitan niya na yung nagawa ng administrasyon. Hindi naman kasi klaro yung itong post na ito. Totoo nga bang sinabi ito ni Pangulong Marcos? Pero let's assume na totoo itong sinabi niya. Nahigitan saan? Nahigitan po natin ang nakaraang administrasyon. Ipinagmalaki ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa loob ng 3 taon. Nagawa. Hindi natin alam kung anong nagawa. Dalawa kasing klase yan. Yung mga nagawa, merong nagawang kabutihan at merong nagawang katarantaduhan, kademonyohan, kaputang-putang inahan. Kasi lagay muna natin doon sa una, yung nagawang kabutihan. Sa 3 taon daw, nahigitan na ni Bongbong Marcos ang, doon muna natin lagay kasi nga hindi klaro itong post na ito itong verbatim na ito, hindi klaro. Nakalagay lang, nahigitan niya sa loob ng 3 taon. Magkakaiba man tayo ng opinion, gusto ko lang ilagay doon sa parehas na perspektibo. Sige, ilagay natin doon sa nagawang kabutihan. Sa 3 taon daw ni Pangulong Bongbong Marcos, nahigitan niya na yung nagawang kabutihan o nagawang mga proyekto ni Rodrigo Duterte. Putang ina niyan. Alam mo, Bongbong, di ko alam kung anong tinitira mo. Di ko alam kung tumitira ka ng talampunay, kung tumitira ka ng rugbing panis, kung iniinom mo, hindi mo lang sinisinghot yung solvent, o hindi ko alam kung nagka-cup-syrup ka, nag-i-ekis Pinoy ka, pinaghalo-halo mo na yata. Di ko alam kung marijuana ba yung tinira mo dahil sabi nung kapatid mo, umaga pa lang, nagmamarijuana ka na. Para may gana ka magalmusal. Tapos di umano, mahilig ka rin sa cocaine. Kaya ngayon, di ko alam kung pinaghalo-halo mo ba lahat ng ito. Cocaine, alak, rugby, utot, mabahong hininga ng asawa mo, panis na laway. Di ko alam kung lahat yan tinira mo ng sabay-sabay para maisip mo na nalagpasan mo na yung nagawa ni Pangulong Duterte sa loob ng 3 taon. Putang inan yan. Kasi wala ka na. Sabi ko nga sa'yo, yung mga troll mo nga, tanungin mo yung mga troll mo. Ano nagawa ni Marcos sa Pilipinas? Putang inan yan, walang masasabi mga yan For the longest time, ang dami yung binabayaran ng mga loyalista ng mga vlogger. Ang daming mga vlogger na mga loyalista. Pukin ang ina niyan, wala silang masabi na magandang ginawa mo. Puros ang content nila, awayin yung mga vlogger na bumabati ko sa'yo. Yun lang, wala silang ibang content, wala silang magawa, wala silang magandang ibinabalita at na mga pinagagagawa mo. Si Claire Castro nga Alam mo, nung tinanong si Claire Castro, anong nagawa ni Bongbong Marcos sa Pilipinas? Putang ina, ang sinabi niya yung libreng sakay tuwing linggo. Hayop ka. Putang ina ka talaga. Libreng sakay tuwing linggo, tarantado. Sinong gago ang gustong lumabas ng linggo? Imaginein mo, Monday to Saturday pumapasok ka sa trabaho, linggo day off mo. Monday to Saturday nakikipagbakbakan ka sa traffic. Monday to Saturday nakikipagsiksikan ka sa MRT. Sinong ulol ang aayain yung kanyang pamilya? Tara, libre ngayon linggo sa MRT, sumakay tayo. Utang inan yan. Sabi ko nga, katarantaduhan yan. Tinan mo, asan na yung project na yan? Gumagana yan? Yung libreng sakay mo tuwing linggo, napapakinabangan yan. Ulul, walang taong nakita mo nag-post sa social media. Maraming salamat Bongbong Marcos sa libreng sakay tuwing linggo sa MRT. Gago. Wala. Wala kang makita ni isang post. Putang ina ninyo, maghanap kayo, kayong mga basher. Maghanap kayo ng single post na nagsasabing, thank you very much Bongbong Marcos sa libre sakay tuwing linggo na bago mo ang buhay namin. Hindot ka. Sinong gago ang aakain niya yung buong pamilya niya para sumakay ng MRT? Ano yan, roller coaster? Ano yan, ride sa Disneyland? Kundi ka ba namang gago?
Yun nga lang ang inabot ng utak mo, putang ina mo, tas sasabihin mo na lagpasan mo na yung mga nagginawa ni Pangulong Duterte sa loob ng 3 taon. Ulul ka. Wala kang nagawa sa 3 taon, putang ina mo. Ano mga pinangako mo? 20 pesos na kilo ng bigas. Putang ina niyan. Tapos tuwing may lindol at bagyo, doon lang napapakinabangan niyang hayop na 20 pesos na kilo mo ng bigas. Pinangako mo yung putang inang pabahay mo 1,000,000 isang taon. Yung pala 1,000,000 isang minuto ang nanakawin mo sa taong bayan. Visit ka. Wala nga kayo, hindi nga kayo umabot sa 1,000 pabahay, mga tarantado kayo eh. O tapos pinangako mo rin magandang mga classroom, kung ano-ano. O puta ina, ilan na nagawa ninyong classroom sa loob ng 3 taon? Putang ina nyo, wala, hindi mabilang sa kamay yung nagawa ninyong mga classroom. Priority nyo ang classroom. Putang ina niya, priority nyo ang education sector. O tingnan ninyo, ilang budget deliberasyon na, ilang General Appropriations Act na ang pinirmaan mong hudas ka na mas mataas ang budget ng DPWH kaysa sa edukasyon. Putang ina mo. Gago ka talaga. Tapos sasabihin mo, nahigitan mo, wala kami maisip na nagawa mo, tarantado eh. Wala talaga, wala kami naisip na nagawa mo. Sa loob na maganda, sa loob ng 3 taon. Alam mo ba, nung mga umpisa ng administrasyon mo, I was really trying hard looking for news clips and items na may maganda kang ginawa sa Pilipinas. Putang ina, Bongbong, wala. Wala kang ginawa talagang matino. Sabi ko nga, hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng tigas ng mukha para sabihin to. Unless, yung sinasabi mo na nagawa mo ng 3 taon, pinagmamalaki mo na nalagpasan mo yung nakaraang administrasyon, unless negative ito. Unless sa kademonyohan, sa pagnanakaw, sa katrayduran, sa lahat ng kasamaan. Oo, talagang ito, naniniwala ako dito. Pero kung saan nagawang kabutihan, wala kang nagawang mabuti. Hudas ka eh, wala kayong ginawa kundi mag-party-party. Bagyo, mamasyal ka. Oo, mga wala talaga. Ultimo nga yung isang kadete ng kadete ng PMA eh. Hinihingi yung relos mo, putang ina, pinagtawanan mo pa eh. May natamata mo pang hayop ka eh. Ganyan kasama ang ugali mong punyeta ka. So wala kang nagawa sa loob ng 3 taon, Mr. President. Pakyo ka. Pero kung kademonyohan, marami. Oo, naniniwala ako sa kademonyohan, marami kang nagawa. Pag-upo mo pa lang, tumira na kayo kagad sa Department of Agriculture. Tiniran nyo na kagad yung asukal. Nag-angkat kayo ng asukal, wala naman tayong shortage ng asukal. Oo, nung administrasyon mo, biglang tumaas ang presyo ng sibuyas. Putang ina, mapag-alaman natin, di umano, according din kay Zaldico yung asawa mo, yung kapatid, smuggler at hoarder. At diyan nga lumabas yung pangalan ng Michael Ma na yung opisina ng Michael Ma sa parehas na opisina ng misis mo. Nuknukan daw ng hari daw ng smuggling yon, hanggang ngayon hindi nyo pa nasasagot. Ibinenta nyo ang ginto ng Pilipinas. Tapos kinuha nyo ang mga pondo ng mga ahensya ng gobyerno para ilagay diyan sa hayop na Maharlika Investment Fund na yan, na hanggang ngayon hindi na natin alam kung ano nangyari. Ano pa? Ghost projects, flood control. Putang ina niyan, yung mga drugs na nakukuha, ang dami nyo talagang nahuling drugs pero wala kayong nahuling drug lord. Kusang sumuko yung mga drugs, hayop kayo. Tanginan nyo. Hindi pa kayo nagsawa, pati yung PDIC, ninakaw nyo pa yung pera, pati yung PhilHealth, putang ina ninyo, kinuha nyo yung pera. Kinuha nyo yung pera ng PhilHealth, tapos ipinasosoli sa inyo, yung perang isosoli nyo, manggagaling pa sa 2026 budget, kundi ba kayo mga hayop talaga? Kinuha nyo yung pera, tapos yung perang kinuha nyo, hindi nyo ibinalik, ibinulsa nyo, tapos yung pera sa susunod na budget, yun ang ipantatapal nyo. Tangina ninyo. Wala kang build project. Wala ka man tulay na nagawa. Wala ka man nagawang mga kung ano-ano. Credit grabber ka. Yung mga natatapos na proyekto, inaangkin mong sayo kahit na hindi mo naman talaga, wala ka namang puhunan doon. Kahit nga utak, wala kang sinunog doon dahil walang masusunog sa'yo, wala ka namang utak eh. So ano pa, ang dami. Pinadala mo si Pangulong Duterte sa ibang bansa, ikaw nga ang pinakamagnanakaw, ikaw ang pinaka-traidor, ikaw ang pinaka-hudas sa lahing Pilipino eh.
Sa totoo lang Tapos talagang tinalo nyo yung nakaraang administrasyon. Imaginein mo, nagkaroon kayo ng sindikato sa loob lang ng 3 taon, putang ina niya, nagkaroon na ng money heist sa gobyerno ng Pilipinas. Ikaw, yung pinsa mo at saka yung anak mo, putang ina ninyo, ang daming perang ninakaw nyo sa bayan. Mga hayop kayo. Mas paanong nahigitan? Putang ina talaga tong mga to, mga hayop talaga naman. So yan yung una nating nakita, na reaksyonan natin. Ilagay nyo sa comment section kung kayo'y naniniwala na nahigitan. Baka may nakalimutan pa akong ginawang kademonyohan nitong Judas na ito. O ilagay nyo sa comment section kung ano yung mga nagawa niya para masabi niyang nahigitan niya yung ginawa ng nakaraang administrasyon. Actually, hindi lang nakalaang administrasyon. Administrations. Oo, the previous administrations, pag pinagsama-sama mo yung kasamaan na nangyari dyan, putyang ina, hindi mananalo sa'yo. Ikaw talaga ang may hawak, ikaw ang alamat ng pinakatarantadong presidente na nagkaroon ng Pilipinas. Pinakabobo, pinakautal, pinakatanga, pinakanakakahiya at nakakadiri, at pinakananlilimahid. Oo, hindi naliligo, puro tartar yung mga bunganga. Yan, diyan kayo magaling. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at